ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, ika-26 sa buwan ng Mayo taong 2025. Sa ating mga headlines, hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa mga huwes ng International Criminal Court, maigting na tinutulan ng prosecutors. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman positibo na magkakaroon na ng konklusyon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Tatlo namang bilateral meetings ng Pangulo, pinagtibay ang mga kooperasyon sa bansang Laos, Vietnam at Thailand. Samantala, si Senator Revilla ibinunton ang sisi dun sa fake news na ipinakalat laban sa kanya na dahilan daw ng kanyang pagkatalo sa nakalipas na halalan. Cyber libel cases ihahain. Si Philippine National Police Chief Marbil naman kinumpirma na mayroon ng tracker team na nakatutok sa manhunt operations laban sa dating polis na si Rafael Dumlao na siya daw itinuturong utak ng pagdukot at pagpatay sa isa pong negosyanteng Koreano. Samantala, sa ating palarong pambansa update, yung Eastern Visayas nadagdagan pa ang kanilang paghakot ng gold medal sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mahigpit na tinutulan ng prosecutors ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na disqualify ang dalawa sa mga hukom mula sa pagdedesisyon sa isyu ng jurisdiksyon ukol sa tribunal sa kaso ng dating Pangulo. Nauna kasing hiniling ng lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicolas Kaufman noong 2 ng Mayo sa International Criminal Court na i-disqualify sina Pretrial Chamber 1 Judges Rain Adel, Sophie Alani Ganzo at Maria del Socorro Flores Liera mula yan sa pagpapasya sa kanilang mga kinikwestyong jurisdiksyon ukol naman sa poder ng korte sa kaso ng dating presidente. Subalit sa inilabas na tugon ng International Criminal Court prosecutors nitong Mayo 22, formal na tinanggihan ni Deputy Prosecutor Mame Mandiay Niyang ang naturang usapin at yung kumakatawan sa Office of the Prosecutor. Ang request mga kabombo ng kampo ni Duterte ay dahil nga nabigo umano ang defense team na mapatunayan na nakapagpakita ng pagiging bias ang dalawa sa mga huwes na humahawak ng naturang kaso. Taliwas kasi sa posisyon ng defense team, hindi pa natutukoy ng judges ang outcome o kaya naman ay hindi pa nakakapagpasya ang mga ito tungkol sa dispute kaugnay sa jurisdiksyon na pumapabor sa panig ng prosekusyon. Ang naunang pagpapasya din anya ng nasabing mga hukom para sa deliberasyon at paghatol sa kinikustyon na jurisdiksyon doon sa sitwasyon sa Pilipinas ay hindi katumbas ng anumang perceived bias para sa isang kaso. Sina Ganzo at Liera ay parte ng chamber na nag-otorisa sa International Criminal Court Prosecutor na buksan ang investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng taong 2021 at ipagpatuloy ang nasuspending investigasyon noong 2023. Sa kasalukuyan mga kabombo, nananatiling nakadetine ang dating Pangulo sa The Hague doon sa Netherlands habang nakabinbin pa rin ang kumpirmasyon ng kasong inaakusa laban sa kanya na crimes against humanity kaugnayan sa madugong war on drugs na itinakda naman sa buwan ng Setyembre. Samantala, nagsagawa ang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter ng clearing operations sa may barangay Biak na Batola, Castellana, Negros Occidental gamit ang PRC
payloader at water tanker. Ayon sa utos na rin ni Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon. Ang operasyong ito ay tugon sa lahar flow na dulot po yan ng matinding pag-ulan na humalo sa abo ng Bulkang Kanlaon na nagresulta sa malaking sagabal sa mga daanan. Ang Philippine Red Cross ay nananatili sa lugar sa loob po yan ng 168 araw mula nang unang sumabog ang Kanlaon volcano noong Disyembre 9 ng nakalipas na taon. Patuloy naman na tumutulong ang Philippine Red Cross sa mga apektadong komunidad sa pamamagitan ng pamamahagi ng face masks para protektahan sila mula sa abo ng bulkan. Ang aksyon na ito ay bahagi ng patuloy pa rin na pagsisikap ng Philippine Red Cross na tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente sa gitna na rin ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Samantala, isinisi ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kumalat umanong fake news ang kanyang pagkabigo sa 2025 senatorial race at inihayag na maghahain siya ng kasong cyber libel laban sa mga individual na nagpakalat umano ng maling impormasyon laban sa kanya. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Fortun, nananatiling kumakalat online ang mga maling post na nagsasabing nahatulan itong si Revilla at pinagbabayad ng 124.5 milyong piso kahit na na-acquit na ito sa mga kasong pandarambong at graft noon pong 2018 hanggang taong 2021. Kaugnayan ng Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Isa nga sa mga halimbawa ng fake news umano ay ang post kung saan ay pinagsama ang tatlong totoong pahayag nito si Revilla tungkol sa suporta niya sa death penalty para doon sa mga mandarambong at isang peking quote na nagsasabing hindi pa rin ito isasauli ang 124 million pesos. Sa naging konsultasyon ng kanyang pamilya, ay desidido raw itong si Revilla na panagutin ang mga nasa likod ng disinformation, kabilang na ang mga vlogger at social media users at website owner na sa ngayon ay 5 hanggang 10 cyber libel cases ang kanilang inihahanda habang tinutukoy pa ang mga account na gumamit ng alias. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ng abogado nitong si Senator Revilla na si Attorney Raymond Fortun. Right now, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, bloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial elections. What will happen first is that once that it is vetted, we will choose kung sino yung the ones who deserve really to be charged and who should be made responsible. Bahagi yan ang pahayag ng abogado ni Senator Ramon Revilla na si Attorney Raymond Fortun. Katuwang ng kanyang kampo ang National Bureau of Investigation at inaasang makikipagtulungan ang mga online platform tulad na lamang ng Facebook para matukoy ang mga nasa likod ng peking post sa internet. Bagamat wala pang ebidensya ng koordinasyon, iginit ni Revilla na sa kanyang palagay ay orchestrated o planado ang naturang mga pag-atake sa kanyang personalidad. Kaugnay niyan, narito pa patuloy ng mga pahayag ng abogado ni Senator Revilla na si Attorney Raymond Fortun. Definitely, right now we already have the materials, and within the week we will be submitting these materials to the NBI already for proper coordination. Now, once that, during the same period, the complaints will already be drafted, and then the only thing that we will await are the bona fides of these individuals, yung kanilang true names as well as yung kanilang addresses. That's it. So probably you can expect that anytime by next week or 2 weeks from now, there will be a series of cases that will be filed by Senator Revilla. Bahagi pa yan ang mga pahayag ng abogado ni Senator Ramon Revilla Jr. na si Attorney Raymond Fortun. Mula sa pagiging top-notcher sa mga nakaraang eleksyon, ay bumagsak si Revilla sa ika-14 na pwesto ngayong nakalipaso na 2025 midterm elections. Naniniwala siyang malaking bahagi ng kanyang pagbagsak
ay dahil nga sa mga paninirang ginawa laban sa kanya. Sa iba pang balita, ilulunsad na ng Department of the Interior and Local Government ang Unified 911 Emergency Call System sa Banpuyan ng Hulyo. Sa isang pulong balitaan, inihayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nakatakdang mailabas ang SARO o Special Allotment Release Order para sa naturang sistema ngayong linggo at inaasahan na matatapos ito sa loob po yan ng 6 hanggang sa 8 linggo. Ayon sa kalihim, sisimula ng inisyal ng naturang pagrolyo ng 911 call system sa Ilocos Region, Central Visayas, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at maging sa National Capital Region. Ilulunsad din ito sa mga probinsya sa tinatawag na Greater Metro Manila gaya ng Cavite, Laguna at Rizal. Target din na palawigin pa ang rollout ng 911 emergency call system kada buwan hanggang sa masaklaw na nito ang lahat ng 18 rehiyon sa Pilipinas. Sa ilalim nga ng Unified 911 system, magiging isa na lamang ang emergency call na maaaring tawagan ng sinuman na nangangailangan sa ang parte ng ating bansa. Ilan sa re-responde dito ang Bureau of Fire Protection at isasama na din ang Philippine National Police para rumisponde sa mga nangangailangan ng tulong mula sa kapulisan. Magkakaroon na rin ito ng geolocator at streaming para malaman kung nasaan ang humihingi ng tulong at kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa pagkakataong ito mga kabombo, ay dako muna tayo dyan sa mga kaganapan sa bansang Malaysia kung saan ay present si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations Summit. At direktamente live mula dyan sa bahagi po ng Malaysia, nariyan si Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon na ng final conclusion hinggil sa patuloy nitong panawagan sa ASEAN na magkaroon na ng legal binding code of conduct sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos muling ipinarating ni Pangulong Marcos sa plenary session ng ASEAN meeting kaninang umaga. Naniniwala ang Pangulo na kapag nagkaroon na ng Code of Conduct, magkakaroon na rin ng stability at maiwasan na ang mga miscalculations o tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Binigyang diin nila na ang pagkakaisa o shared responsibility ng bawat isang bansa ang kailangan para matugunan ang anumang hamon na kahaharapin. Sinabi pa ni Yusek Castro, naniniwala ang punong ehekutibo na susuportahan ng mga ASEAN leaders ang kanyang panawagan na layong matigil na ang agresyon at intimidation ng China sa karagatan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibinahagi ng Pangulo na sa ngayon nananatiling tensyonado pa rin ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Naniniwala ang Pangulo na ang patuloy na agresyon ng China ay patunay na hindi kinikilala nito ang international law, partikular ang UNCLOS at ang 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea. Siniguro naman ni Pangulong Marcos na sa kabila ng patuloy na agresyon ng China, hindi patitinag ang Pilipinas sa mga intimidation nito. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Junior is very optimistic that there will be a final or rather conclusion on this legally binding code of conduct regarding South China Sea. He is very optimistic. That's why he bring this up to the plenary. As of this time, I do not have any details about that. We will just ask the President if any comment from Dato' Seri Ibrahim. Samantala, muling pinagtibay ng Pilipinas at ng bansang Laos, Vietnam at Thailand ang commitment para palakasin pa ang ugnayan at kooperasyon. Tinalakay ang iba't ibang kasunduan at kooperasyon sa isinagawang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos kasama sina Lao Prime Minister Seneway Sipadon, Vietnam Prime Minister Pham Sen Sing at Thailand Prime Minister Potengtan Shinawatra. Sa bilateral meeting sa Lao, napag-usapan ang makabuluhang diplomatic relations ng dalawang bansa, ang mga elemento ng kasunduan sa defense cooperation, economic, trade, and education.
Nagpasalamat din ang Laos sa Pilipinas sa ibinigay nitong language training. Sa Thailand naman, kanilang napakasunduan na palakasin pa ang Transnational Agreement, Agri-Cooperation at Trade and Economic Agreement. Ito ang kauna-unahang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng Thailand. Yan ang latest live mula Bomboan. dito sa Yes, Bombo Dennis. Oo, kumusta na ang mga meetings ng Pangulong Marcos? Meron na bang ilan na doon sa kanyang nakahanay ang natuloy na meeting at alin ang may nakansila ba among those na nakalista sa kanyang bilateral meetings? Ngayong araw, Bombo Dennis, 3 bansa ang kanyang nakabilateral. Ito ay ang Laos, ang Thailand at ang Vietnam. Bukas, magkakaroon ng bilateral meeting ang Pangulo sa bansang Kuwait. At ito nga magaganap ito bukas, pero bukas ng umaga, ang unang event ni Pangulong Marcos ay pangungunahan niya ang BIMP IAGA Summit, kung saan nga magtipon-tipon at siya ang mangunguna sa nasabing pulong Bombo Dennis. So inaasahan din na magkakaroon ng mga pagbabago at mga iba pang mga development hinggil nga dito sa issue ng BIMP IAGA. At pagkatapos niyan ay magkakaroon ng makikipag-meet din si Pangulo sa mga media nakasama sa Philippine delegation. So hopefully, Bombo Dennis, magbibigay siya ng mga update kaugnay sa mga napag-usapan. Ngayong hapon, katatapos lamang ng paglagda ng Memorandum of Agreement para nga sa ASEAN 2045, Bombo Dennis. So ito ay isa sa mga isinusulong ng mga ASEAN leaders na para maging maunlad ang ASEAN region ay kailangan magtulungan ang bawat bansa na nabibilang sa nasabing rehiyon. Okay, with that, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Agad nating sundan yan mga kabombo at mga ka-Star Nation ng isa pang pag-uulat mula ho sa bahagi pa ng West Philippine Sea. Sapagkat ngayong gabi ho, yung concert na inaasahan, kakaiba ho ito sapagkat dati-rati ay presensya ng mga militar ng China ang makikita. Pero ngayon, ang Pilipinas nagpadala hindi ng militar kundi ng mga performer para magkaroon ng concert dyan sa West Philippine Sea. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, official na nagsimula ang pagtatanghal ng bitibang mga awit at musikero sa barko ng ating ito coalition o ang MV Kapitan Felix Oca habang nakadaong dito sa El Nido, Palawan. Tampok rito ang pag-awit ng mga kilalang Pilipino at international artists na siya namang nagpamalas ng kanilang mga talento bilang pakikiisa sa naturang misyon. Nandito sina Noel Cabangon, isang Filipino singer at songwriter, at pati na rin ang Pilipinong mga awit na si Eve Tencel. Pati ang Korean-based boy band na Horizon ay kasama rin sa mga naka-line-up na magpe-perform ngayong gabi. Habang ang ibang international artist naman na magtatanghal ay sina Fumi ng bansang Japan, Fiona ng Indonesia, Kai Mata ng Malaysia at ang Korean girl group na iMod. Ang naturang konserto ay pauna pa lamang sapagkat ito isang pre-departure o send-off concert pa lang bago ang opisyal na pag-andar ng barko. Mamaya pa kasi Bombo Dennis, alas 2 ng madaling araw naka-schedule ang paglalayag ng MV Kapitan Felix Oca tungo sa destinasyong West Philippine Sea o partikular na sa Pag-asa Island. Sa konsertong ito na Concert for Peace and Solidarity ng ating ito coalition, layong maisulong ang kapayapaan at pagkakaisa hindi lamang ng Pilipinas kundi pati na rin ng mga karatig nitong mga bansa. Tinatayang aabot ito ng higit 3 oras na isasagawa ang paunang musical event o concert ngayong gabi. Bilang kabahagi at isa sa mga performers sa ginaganap na concert, pakinggan muna natin ang tinig ng Pilipinong mga awit na si Noel Cabangon. And alam naman po natin na ang music ay it's an expression, peaceful expression. It's a peaceful expression to convey our message of peace to the rest of the world. Hindi lang sa China,
but of course to other neighboring nations and of course to the world. No? Ginagawa natin itong concert ito to really show our desire for peace in this region. Samantala, mariin namang sinabi ni Mission Commander Rafaela David ng atin ito coalition na ang paglalayag na ito tungo sa West Philippine Sea ay bilang pagpapakita ng kapayapaan, kultura at pakikisama bilang komunidad. Kung saan ay isang bigyang din ng hakbang na ito na sa kanilang posisyon at paniniwala na teritoryo ng bansa ang West Philippine Sea ay hindi may kukumpara sa paraan ng umaangking bansa na China. Kaya tani ay sa paraan ng konsyerto, ipapamalas ng musika ang epekto nito sa pinag-aagawang teritoryo. Hit niya ay ang Concert for Peace and Solidarity ng ating ito coalition ay isang love song na alay para sa West Philippine Sea. Narito pakinggan natin ang paliwanag naman ni Rafaela David, Mission Commander ng ating ito coalition. We are showing the world that our commitment to the West Philippine Sea is not rooted in militarism or warmongering, but in compassion, community, and culture. Atin ito's historic peace concert that we will do later tonight and on Wednesday. This historic concert is our love song to the West Philippine Sea and the frontliners, everyone who stands up to protect it. And we're Live mula dito sa El Nido, Palau. Yes, Bombo Dennis. Oo, kumusta na ngayon ang kondisyon ng karagatan sapagkat kailangan magtawid-tawid dagat ito bago makarating dun sa venue ng concert. Papaano ang diskarte? May mga adjustment bang ginawa yung mga kabahagi dyan sa naturang civilian mission, Bombo Grant? Bombo Dennis, ayun nga, no? Kung ibahagi natin kanina ang bandang umaga tanghali ay patuloy ang pag-ulan dito sa El Nido, Palawan. Ngunit Bombo Dennis, nung malapit na mag-umpisa at oras na upang magtungo ang mga kabahagi dito sa MV Kapitan Felix Oca ay siya namang ngayon nakibagay ang kalangitan sapagkat tumila ang ulan at nawala ang sama o ang masungit na panahon dito sa karagatan ng Palawan. Bombo Dennis. Bombo Grant, tatanong ko lang dito sa paglalayag nga ng atin ito coalition kasama pa yung ibang nating mga like yung mga international communities din na nakilahok dito sa ikatlong civilian mission. Meron bang mga namataan o maaligid dyan ng mga barko ng China? Bombo, ever sa katanungan mong yan ay sa kasalukuyan ay wala pa tayo nakikita. Ang tanging nandito sa ating paligid ay yung mga mangingisda na nandito sa Palawan at yung presensya din ng Philippine Coast Guard. Bombo, ever yung ating pag-antapay dito at pananatili dito sa may karagatan bahagi pa lamang ng El Nido, Palawan ay siya pa lamang pasimula. Ating antabayanan at pagtatayan sa paglalayag nito mamayang madaling araw kung saan ito na mismo yung patungo sa West Philippine Sea. Bombo, okay. With that, maraming salamat Bombo Grant at mag-iingat kayo dyan. Live mula dito sa barko ng MV Kapitan Felix Oca, El Nido, Palawan, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Pasta Radio. Bombo! So ito muna, karagdagan muna sa ating mga balita ang atin hong tutukuyin pa sa tuloy-tuloy nating paghatid ng balita at impormasyon. At mamaya may mga update din tayo hinggil naman doon sa iba pang mga kaganapan. At Bombo Ever, sa mga karagdagan pa nating balita. Sinimulan na po ngayong araw ng Lunes sa Marine Barracks Roduardo Brown sa Fort Bonifacio, Taguig City ang taunang kamandag military exercise kung saan mahigit 4,000 na tropang Pilipino at Amerikano ang nakilahok. Ang kamandag na pinaikli po na kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat ay tauna po yung bilateral military exercise sa pagitan ng Philippine Marine Corps at ng United States Marine Corps na layunin pong palakasin ang kakayahan na magtulungan sa pagtugon sa mga banta sa seguridad sa Indo-Pacific region. Ayon sa Philippine Marine Corps, 2,028 na Pilipino ang kalahok mula sa Marine Corps, Marine Reservists,
Philippine National Police at Philippine Coast Guard ang kasali sa pagsasanay sa isinasagawa po sa iba't ibang lugar sa Central at Northern Luzon. Habang nasa 2,031 naman ang miyembro ng US Marine Corps ang kasali mula sa panig ng Amerika. Kabilang sa mga aktibidad ng Kamandag 2025, ang Command and Control Training, Maritime Security at Coastal Defense, live fire exercises, Special Operations Training. Una nga pong isinagawa ang Kamandag noong taong 2016 bilang bahagi na rin ng pagpapatibay pa ng ugnayang militar ng Pilipinas at ng Amerika. Bombo International News. Update po tayo dahil kumitil na ng nasa 46 na Palestinians ang dalawang magkahiwalay na airstrikes na inilunsad ng Israel sa nakalipas na magdamag ayon sa medics at civil defense officials. Kabilang sa tinamaan ang Fahmy Al-Jargawi School sa Gaza City na nagsisilbing shelter ng daan-daang pamilyang na-displace mula sa Beit Lahia town na kasalukuyang dumaranas ng matinding pag-atake ng Israeli military. Ayon sa tagapagsalita ng Civil Defense sa Gaza na pinapatakbo ng Hamas, na-recover ang nasa 20 labi kabilang ang mga bata kung saan marami sa mga ito ang matinding nasunog matapos na lamunin ng apoy ang dalawang silid-aralan na ginawang living quarters. Ilan din sa mga survivor ang nagtamo ng critical injuries. Base naman sa local reports, kabilang umano sa mga napatay ay si Muhammad Al-Kasi, ang pinuno ng investigations for the Hamas police sa northern Gaza, kasama ang kanyang may bahay at mga anak. Bago ito, tinamaan naman ng airstrike ng Israel ang isa pang bahay sa may central Gaza City na kumitil sa 4 na katao. Ang dalawa nga pong pag-atake ay partiyan ng mas pinalawak pang opensiba ng Israel na umabot na sa may hilagang parte ng Gaza sa nakalipas na linggo. Sa panig naman ng Israeli Defense Forces, tinarget umano nila ang isang Hamas at Islamic Jihad Command at Control Center. Ginagamit niya ang naturang lugar ng mga terorista para pagplanuhan ang pag-atake laban sa mga sibilyang Israeli at mga tropa ng Israeli Defense Forces. At inakusahan din ng Hamas ng paggamit daw sa mga mamamayan ng Gaza bilang kanilang human shields. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation ang mga update natin mula dyan sa bahagi ng Lawag City kung saan ay nagpapatuloy ang ilang kaganapan kaugnay ng Palarong Pambansa 2025. Ilang rehiyon ang nagkamit na ho ng gintong medalya. Alamin natin mamaya kung ano-anong mga rehiyon ang nakapagbitbit na ng kanilang napanalunang medalya at anong mga larangan ito. Mamaya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. Samantala, naghain naman ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema si Attorney Harold Respicio upang ipatigil ang kautusan ng Commission on Elections na suspindihin ang kanyang proklamasyon bilang vice-alkalde ng Reyna Mercedes Isabela. Sa kanyang petisyon, iginit ni Respicio na ang suspensyon ng kanyang proklamasyon ay arbitrary at wala daw legal o constitutional basis. Sinabi niya na walang pinal na hatol o pre-proclamation controversy na maaaring magbigay katwiran sa desisyon ng poll body. Ang suspension ay nagugat po yan sa isang kaso ng diskwalifikasyon na isinampa ng COMELEC laban kay Respicio dahil sa mga Facebook videos kung saan umano'y sinabi niyang kaya niyang manipulahin ang resulta ng halalan. Dahil dito, hiniling niya sa Korte Suprema na ideklarang walang bisa ang kautusan ng COMELEC at ipagutos ang kanyang opisyal na proklamasyon bilang halal na vice-alkalde. samantala mga kabombo, kuha muna tayo ng mga karagdagan pang pag-uulat. Itong implementasyon dyan sa kahabaan ng Epifanio de los Santos, o yung tinatawag nating EDSA Rebuild, ay inilatag na ho ng Department of Public Works and Highways. Habang yung ad-even coding scheme at libreng toll fee ay itinutulak naman ng Department of Transportation at ng Metropolitan Manila Development Authority dyan sa naturang mga lugar. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Isa Cotoner.
Ipinaliwanag ngayong araw ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang magiging implementasyon ng EDSA rebuild na magsisimula na sa susunod na buwan at inaasahan na matatapos sa 2027. Magsisimula ang preparatory stage ng EDSA rebuild sa June 13 kung saan maglalagay muna sila ng mga barriers at pagkatapos ng isang linggo, sisimula na nilang bungkalin ang 200 km southbound at northbound lanes ng EDSA at papalitan ng mga pavements. Upang mapabilis din ang proseso ng rekonstruksyon, maaaring kumuha sila ng maraming kontraktor. Bibigyang prioridad ang bahagi ng Pasay hanggang Guadalupe dahil na rin sa ASEAN Summit na mangyayari sa susunod na taon. Kaugnay niyang pakinggan natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Once and for all, ito na po yung plano natin that we have to rebuild and reconstruct the entire EDSA in itself. So ang kwan ho natin dito, ang concept of the EDSA rebuild is we will change the pavement. Baguhin ho natin yung pavement ng EDSA into a new pavement. In other words, bubungkalin po natin yung existing pavement sa EDSA, papalitan po natin ng bago. Paglilinaw nila na hindi isasarado ang buong EDSA, ngunit isasara lamang ang bawat lane kapag bubungkalin na ito at pagtitiyak nila na mananatili pa rin ang EDSA carousel. Kasabay ng pagsisimula ng EDSA rebuild, nagpulong na rin ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority kung paano maiibsan ang hirap ng mga commuter. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, ang toll fee sa Skyway Stage 3 o yung segment na magiging alternatibong ruta para sa EDSA ay magiging libre na hanggang matapos ang EDSA rebuild. Dagdag pa niya magdadagdag din ng 100 units ng bus para sa EDSA carousel at mga tren para sa MRT3. Ito ay para mas maraming commuter ang ma-accommodate. Kaugnay niya pakinggan natin si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. No, gagawin nating libre ang toll sa Skyway, Stage 3. Yung segment lang kung saan ididetour yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng EDSA, aakyat na lang sila sa Skyway. Magdadagdag tayo ng dagdag na 100 buses sa EDSA busway para magkaroon ng alternative ang mga kababayan natin, mas dadagdagan yung mga bus para imbes na magsasakyan, magbabusway na lang. No? So, ikatlo, magdadagdag din tayo ng mas marami pang tren sa MRT3. Sinabi rin ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes na magkakaroon ng alternatibong ruta para ma-manage naman ang traffic. Ipapatupad din niya ang odd-even coding scheme kung saan ang mga may sasakyan na nagtatapos ang plate number sa 1, 3, 5, 7 o 9 o odd numbers ay hindi maaaring tumaad sa EDSA ng Monday, Wednesday at Friday. Samantala ang mga sasakyan na may plate numbers na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8 o even numbers ay hindi maaaring dumaan sa EDSA ng Tuesday, Thursday at Saturday. Kapag Sunday ay walang coding na susundin. Dagdag pa ni Artes, magkakaroon ng window hours na lang ang mga provincial bus, mga trucks at mga malalaking sasakyan kapag sinimulan na ang EDSA rebuild upang makabawas din sa traffic. Mula 5 ng umaga hanggang 10 ng gabi ay pagbabawal na silang dumaan sa EDSA. Kaugnay niyang pakinggan natin si MMDA Chairman Roman Duartes. Unang-una po yung implementation ng odd-even scheme. Ito po ay limited sa EDSA lamang. So sa EDSA lamang po tayo magkakaroon ng odd-even scheme. Ito po ay ginagawa natin dahil expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Sa ngayon po, magiging 24 hours yung odd-even scheme. Pero titingnan po namin, i-adjust po namin yan later on siguro na magkaroon ng window period probably between 10 or 11 p.m. hanggang 5 a.m. Sa MMDA office lungsod ng Quezon para sa Bombo Network News. Bombo Isaktaner nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa iba pa pong balita, pumalo na sa 8 ang naitalang nasawi sa Mindanao. Dulot po yan ng patuloy na umiiral na sama ng panahon na siyang nagdulot na rin ng malawakang pagbaha sa rehiyon.
Ayon kay Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, pagkalunod ang naging sanhi ng pagkamatay ng 8 individual. Sa datos naman ng ahensya, nasa mahigit 70,875 na mga pamilya o katumbas ng 345,000 individual ang kasalukuyang apektado ng baha mula sa 192 barangay sa mga rehiyon dyan sa Region 9, 10, 11 at 12 at maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan mula sa naturang bilang 8,000 pamilya na ang kasalukuyang nasa 11 mga evacuation centers sa iba't ibang rehiyon sa bahaging ito ng Pilipinas. Idineklara na rin po na nasa ilalim ng state of calamity ang buong lalawigan ng Maguindanao del Sur, habang 2 syudad naman at munisibalidad mula sa Region 9 at Bangsamoro ang nasa ganitong antas na rin. Samantala, patuloy naman ang mga ahensya ng pamahalaan sa pamamahagi pa rin po ng relief goods at hot meals sa mga apektadong residente, habang patuloy din ang pagmonitor ng Office of the Civil Defense sa magiging lagay pa rin ng panahon sa rehiyon. Samantala, sa karagdagan nating balita, walang patid ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng mga kinakailangan tulong para sa mga apektadong pamilya dahil naman sa matinding mga pag-ulan na nanalasa dyan sa parte ho ng Mindanao. At maging sa mga karatig na lugar ay natukoy din na malawak itong apektado ng mga pag-ulan. Ayon nga kay Assistant Secretary Irene Dumlao, nakapaghatid na sila ng kaukulang nasa 2.1 milyong pisong halaga ng relief supplies at posibleng madagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Ang data ay nagsasabi mga kabombo na hanggang 18 na sa Mayo mula 15 hanggang 18 ay may mga naipamahagi na silang tulong at ito ay posibleng madagdagan pa mula doon sa mga karatig na rehiyon na idineploy din ng Department of Social Welfare and Development at tagubilin mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na asikasuhin ang nasa vulnerable sector sa mga ganitong panahon ng sakuna, lalo na't may mga standby funds naman na maaaring magamit para sa libu-libong o daan-daang libong family food packs na maaaring maipagkaloob sa lalong madaling panahon. Pinagtibay naman ng Pilipinas ang suporta nito para sa full membership ng Timor-Leste sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Inanunsyo ni Foreign Affairs Undersecretary at incoming DFA Secretary Teresa Lazaro ang patuloy na pagsuporta ng Pilipinas sa pakikimiyembro ng Timor-Leste sa ASEAN sa gitna po yan ng pagkikita ng mga leader ng mga bansa para sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Lazaro, committed din ang Pilipinas sa East Timor para makapag-ambag sa implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045. Sa ASEAN Summit ngayong taon, mananatiling observer ang Timor-Leste. Ginawa naman ng Pilipinas ang pagtitiyak ng kanyang suporta sa Timor-Leste makalipas ang 2 buwan mula nang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Makaraan ngang hayagang batikusin ng ilang opisyal ng Pilipinas ang Timor-Leste dahil sa pagtanggi nitong i-extradite ang puganting si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa mga karagdagan nating balita mga kabombo, suportado ng mga pribadong paaralan sa bansa si Secretary Sani Angara ng Department of Education bilang kalihim. Ginawa ito ng Coordinating Council of Private Educational Association ang naturang pahayag kasunod rin ng kautusan ni Pangulong Marcos na maghain ng courtesy resignation ang bawat miyembro ng gabinete, kabilang na si Secretary Angara. Bumano ang suporta ng grupo para sa panawagan na panatilihin bilang kalihim itong si Secretary Angara. Binigyang din pa ng mga educators na malaki ang naitulong ng pamumuno ni Angara para naman sa pampubliko at pribadong sektor ng edukasyon. Hulyo ng taong 2024 nang maitalaga itong si Angara bilang kalihim ng Department of Education kapalit ng nagbitiw noon na si Vice President Sara Duterte. Pinuri din ng grupo si Angara dahil lumano sa kanyang pamumuno ay naipatupad ang Public-Private Complementary Framework na isang pangunahing inisyatibo ng ahensya upang mabigyan ng aksyon ang kasalukuyang kinakaharap ng sektor ng edukasyon dito sa bansa.
Higit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! At kaugnay nga mga kabombo ng ating nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025, tungoy natin ang Ilocos Norte kung saan nagaganap itong malaking palaro para sa mga kabataan, mga estudyante para sa taong ito. Ang ilang rehiyon mga kabombo nakapagbulsa na ng gintong medalya at tuloy-tuloy yung mga laban dyan. Alamin natin ang mga latest information mula sa Ilocos Norte. Si Bombo J. Agnir. Jay? Okay, i-check natin muna yung communication line, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Initially, nakita natin dun kanina sa ating official website ay nadagdagan pa ho itong bilang ng mga gintong medalya na nakuha ng ilan sa mga rehiyon na kabahagi dito sa malaking sporting event. At yung Eastern Visayas, kabilang ho dyan, ang sila ho yung isa sa mga naunang nakapag-bulsa ng medalya at tuloy-tuloy pa yung kanilang mga laban sa mga oras na ito. Bombo J, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Ilocos Norte? Please come in. Yes, sa Bombo Dennis, isang batang tindera ng isda mula sa Region 6 ang ngayon ay tinaguriang kampiyon sa Palarong Pambansa 2025 matapos itong masungkit ang gitong medalya sa 100-meter hurdles elementary category. Ang batang atleta ay si Eda May Arceo, isang grade 6 na mag-aaral na sa kanyang kauna-unahang pagsali sa palaro ay agad na nagpakitang gilas at naiuwi ang pinakamataas na parangal sa kanyang kategorya. Nagpasalamat siya sa kanyang coach at sa kanyang mga magulang. Anya, naging tama ang pinagdaanan niyang training at dahil doon ay naging handa siya. Ayon kay Eda, hindi naging madali ang kanilang paghahanda. Kasama ang kanyang coach, sila ay nagsasanay lamang sa buhanginan sa kanilang lugar dahil sa hindi maayos na pasilidad. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon na maabot ang tagumpay. Ating pakinggan ang ating pakikipanayam kay Eda May Arceo. Masaya po. In-expect mo na ito yung maging resulta. Ano yung mga preparation natin noon? Paano ka naghanda? Training na mabuti at kag ang aking pamilya, ang aking coach kag trainer. Maraming salamat po sa aking coach na si Ma'am Yoni H. Seiko and si Sir Benedicto Ciprasas and sa aking mga pamilya na sumusuporta sa akin and kay Sir Nick Ignacio Valenzuela. Samantala, ikinuwento ng kanyang coach na si Benedicto Prasas na didiskubre nila si Eda noong siya ay grade 5. Simula noon, sinimulan na nilang ihanda ito sa mga paligsahan sa athletics. Ika ng coach na may mga pagkakataong napapagalitan nila si Eda dahil inuuna niya ang pagtitinda ng isda kaysa sa training. Pero ayon kay Prasas ay naiintindihan nila iyon dahil iyon ang kabuhayan nila. Kailangan din nilang kumayod para sa pamilya. Mula pa noong 2018 ay aktibo na sila sa mga lokal na kompetisyon, ngunit ngayon pa lang sila nakaabot sa pambansang antas. Kaya naman ang tagumpay ni Eda ay isang malaking inspirasyon para sa buong Region 6. Dagdag pa ng coach, inaasahan nilang makakakuha pa ng maraming gintong medalya ngayong taon, gaya ng nasungkit nila sa municipal, regional, congressional at integrated meets.
Hindi pa rito natatapos ang laban ni Eda. Target din niyang sumabak at mag-uwi ng medalya sa 400-meter hurdles, 800-meter hurdles at 2 relay events. Sa ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Coach Benedicto Prasas. Okay. Actually, si Eda is a first time palarong pambansa player namin. Ever since 2018 kami nagka-champion ng elementary girls sa athletics. So hopefully ngayon makuha uli namin ng championship kasi pag nanalo kami ngayon nasa champion, Grand Slam na po kami. 2023 noong sa Marikina, champion kami. Tapos sa Cebu, champion kami. Tapos ngayon, hopefully sa tatlong panalo, kami po yung makakuha. Talagang goal natin na gold yung makuha. Opo, goal po namin na maka-Grand Slam. Ano po yung mga paghahanda na ginawa po natin? Kasi po yung start po ng training po namin, pagkatapos ng Cebu namin na palaro, nag-train na po kami. Kasi mga namin sila mga athlete namin sa school. Actually, grade 5 pa lang siya, naka-regional meet na siya. Hindi lang nakapasok sa palarong pambansa. Okay, si Eda isang batang mag-aaral na kung saan inuuna niya muna yung pagtitinda ng isda bago siya mag-training. Pinapagalitan pa namin na as a coach, pinapagalitan namin siya kasi kung minsan late na siya mag-training, kaya yun. Nagbunga naman yung kanyang yung susumikap para makapanalo ng palarong pambansa. Actually si Eda nung lower meet namin from municipal meet 5 golds, tapos division congressional meet 5 golds, nung integrated meet 5 golds, yung regional meet 5 golds. Sana makuha niya uli yung 5 golds ngayon. Ano po yung mga event na? Ang event ni Eda is 100 meter hurdle. Tapos meron siyang 400 meter hurdles and then may 800 siya at dalawang relays. Mula sa palengke hanggang sa entablado ng palaro at mula sa bungahinginan hanggang sa medalya, pinatunayan ni Eda May Arceo na ang sipag, determinasyon at tamang suporta ay sapat upang makamit ang tagumpay. Maliban kay Eda, Bombo Dennis ay nagkamit din ng gold medal ang 110 meter hurdle secondary boys category si Mico Ferrer ng Region 6. Gayon din si Kian Angelo Penaso, nagkamit din ng gold medal sa 110 meter hurdles elementary boys category mula sa Region 12. Gayon din gold medal ang 400 meter final elementary category si Ayena Don Cabalfin ng Western Visayas at gold medal din ang nakuha ni Chris Ivan Domingo ng 400 meter secondary boys category mula sa National Capital Region. At kung titignan natin yung partial unofficial medal tally as of 6:47 p.m., Bombo Dennis, nangunguna ang Region 4A Calabarzon na mayroong 2 gold medals at 1 silver medal. Pumapangalawa naman ang Region 8 Eastern Visayas na mayroong 2 gold medal at 1 bronze medal. Pumapangatlo naman ang Region 6 Western Visayas na mayroong 2 gold medal at ang rank number 4 ay ang Region 5 Bicol Region na may 1 gold medal at 1 bronze medal. Gayon din, rank number 4 din ang Region 10 Northern Mindanao na mayroong 1 gold medal at 1 bronze medal. At rank number 5 naman ang Region 13 Caraga Region na mayroong 2 silver medal at 1 bronze medal. At panglima ang NCR National Capital Region na mayroong 2 silver medal at 1 ring bronze medal. So far, Bombo Dennis, yan yung nasa 5 pwesto ngayon. Pero yung mga naka-gold medal, kanina lamang ay based sa pagkikipag-usap natin sa mga technical officials ay hindi pa naisama ito sa medal tally. Kaya aasahan sa mga susunod na oras ay magbabago pa yung ranking. How's that, Bombo Dennis? Okay, isang tanong lamang, Bombo J. Gaano yung extension sa oras ngayong gabi? May mga laban pa rin ba kahit gabi na? Dahil nga, syempre, consideration dun sa mainit na panahon kanina.
Roger and that, Bombo Dennis. Oo, may mga extension pa ngayon. Yung sa basketball secondary category ay may mag-extend ng time ngayon kasi mayroong naranasan na unscheduled power interruption kaninang naglalaban yung National Capital Region at Northern Mindanao. Aasahan pa ngayong gabi na maglalaban pa yung isa pang kupunan sa Eastern Visayas at sa sa Region 1, Ilocos Region. Bombo Dennis, yun yung inaasahan na mag-extend na maglalaro ngayong gabi. Pati na rin yung archery, mamayang 7:30, doon naman sa bayan ng San Nicolas. Pero yung ibang lugar, ibang bayan naman ay wala namang naging problema at on time naman na naisagawa yung mga iba't ibang sporting events sa Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo J. So yan muna ang balita mula rito sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa special coverage ng Palarong Pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Itong si Philippine National Police Chief Marbil ay kinumpirma na mayroon ng tracker team na binuo. Nakatutok ho ito doon sa manhunt operation laban sa dating police official na sangkot sa pagkamatay ng negosyanteng at Koreano na si Ji-ik Jo at yung iba pang detalye niyan. Alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na mayroon nang itinalagang tracker team ang kanilang hanay para tutukan ng manhunt operations kay dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na siyang suspect sa pagbatay sa isang Korean national. Ayon sa hepe, matagal na nilang hinahanap ang dating pulis, ngunit naabswelto ng korte ang kaso nito noong taong 2019 at muli lamang na-revive at nabuksan noong nakaraang taon. At ngayon lamang halos sinumpisahan ang paghahanap matapos sa pag-alamang mayroon palang warrant of arrest para sa dating pulis. Kaya naman matagal-tagal na ring nagtatago ang suspect at kasalukuyan ng tinatrack ng kanilang team. Sa ngayon, hindi muna nagbigay na iba pang detalye ang hepe upang maiwasang makompormiso ang mga ikinakasang operasyon para matunto ng kinaroroonan ngayon ni Dumlao. Alam mo, yung kay Colonel Dumlao, no? Matagal na namin hinahanap yan. And in fact, ang nangyari kasi, 2019, he was nabsuelto po ng korte yan. And in only 2024 na na-revive yung kaso niya. So there's ngayon lang po kami naghanap, yung nalaman namin na meron siyang warrant. So just imagine kung gaano siyang kalayo yung tinago niya. Ngayon nagtatago siya, hindi po yung nalaman namin, meron po kami tracker team. We don't want to give you more details, but may nakatutok po naka-team sa kanya para hanapin siya. Sa kabilang banda naman itinanggi rin ng hepe ang mga alegasyon ni Senator Bato de la Rosa na mayroong tauhan ng International Criminal Court na siya nagpapapirma sa mga dating PNP officers para tumistigo laban sa kanya at sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Paliwanag ng hepe, hindi sila sakop ng ICC at hindi na rin naman na miyembro ng naturang korte ang Pilipinas kaya giit niya, hindi niya alam kung saan nakuha o nanggaling ang ganitong mga ulat. Anya wala rin silang natatanggap na mga ulat na nagsasabing pumirma o tetestigo ang kanilang hanay laban sa senador at maging sa dating Pangulo. Giit niya, hindi nila ginagawa ang mga ganitong klase ng bagay dahil muli niyang binigyang diin na hindi sila bahagi ng naturang korte. We are not under ICC and hindi na po tayo member niyan. So I don't know asan galing po yung reports na yun. Yun po yung namin. Wala po, hindi naman po namin ginagawa yung mga ganong bagay. We're not part of ICC. PCTC po, nandun po kami. Samantala, kanina naman ay binigyang parangal ng PNP ang isang Hero Cup na kinilala bilang si Police Staff Sergeant Carlo S. Navarro mula sa Parañaque City para sa kabayanihang ipinamalas nito matapos na rumispende sa isang insidente ng pag-aamok sa San Antonio Valley 8 na naging sanhi ng kanyang pagtatamo ng mga sugat sa ulo at dibdib matapos na tagain ng suspect gamit ang butcher knife. Nagpapakita lamang anya ang katapangan ni Navarro ng tunay na responsibilidad ng kapulisan na magbigay proteksyon at tiyaking ligtas sa mga mamamayang Pilipino sa loob ng komunidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated ay nagbigay ng 2 milyong pisong halaga ng donasyon para naman sa feeding program ng Iloilo City Nutrition Center. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
Nagbigay ng donasyon na nagkakahalaga ng nasa 2 million pesos ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Isinagawa ang deed of donation sa pangunguna ni Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated Chairman and President Dr. Rogelio Florete Sr. at mga miyembro ng Board of Trustees na sina Ms. Margaret Ruth Florete, Mr. Rogelio Florete Jr. at Mr. Enrico Hacumilie. Kasama rin sina Iloilo City Mayor Jared Tranya, City Health Officer Dr. Mary Ann Poli Diaz at Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ang donasyon ay magsisilbing pondo para maipagpatuloy ang programa ng lungsod na magbibigay ng masustansyang pagkain sa mga bata. Ang pondo ay mapupunta sa Iloilo City Nutrition Center na siyang magpapatupad ng feeding program. Ang pagsuporta sa Comprehensive Project Food Production for Complementary Feeding ay pagpapatunay sa commitment ng foundation na maghatid ng positibong pagbabago sa komunidad, lalo na sa isyu ng long-term health at food security. Napag-alaman na ito lang pangalawang pagkakataon na nagbigay ng donasyon ng foundation sa Iloilo City matapos nagbigay din ito ng 2,080,000 pesos para sa pagbili ng kinakailangang equipment para sa food production facility. The opportunity to visit South Korea. I can say we had a very good tour guide who enriched our knowledge. He compared the young people of South Korea with the young people of North Korea. What he told us was that North Koreans are of a certain centimeters shorter. They are not that well-fed. So here in Iloilo, we are so fortunate that we have a mayor nga nakita yang eventually that would be a problem. So in behalf of Bombo Radio, Mayor, kapasalamat kami. Si Mr. Rogelio Florete Jr., member ng Board of Trustees. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para doon sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies. Naitala mga kabombo ang pagsasara ng trading, 55 pesos and 42 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 8 centavos. Singaporean dollar, 43 pesos and 17 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 79 centavos at ang Euro ay 63 pesos and 8 centavos. Batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Maging updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Diyan sa Northern Luzon, kung saan ho ay maraming mga aktibidad ang nagpapatuloy ngayon, maaari pong masubaybayan ang mga programa ng ating mga himpilan sa pamamagitan ng Facebook Live. Unahin ko, dyan po sa may parte ng Isabela ay nariyan ang ating Bombo Radio Kawayan. Diyan naman sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa City of Pines, Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. Sa bahagi po ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito naman sa Metro Manila, narito ho ang 102.7 Star FM Manila. Diyan pa rin po sa Meluzon area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace.
Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!